Isang mayabang na kampyon sa boxing ang nagtangkang pahiyain ang isang batang Filipina, ngunit ang nangyari pagkatapos ay nagulat ang lahat. Narito na pala tayo, sabi ni Lindsay Williams na may pang-aalipusta habang itinuturo ang 18 taong babae na kakapasok lang sa Marangyang Gym sa Manhattan. Naliligaw ka ba papunta sa lokal na community center? Tumigil agad ang tunog ng mga kamao na tumatama sa mabibigat na bag. Lahat ay tumingin kay Jennifer Hernandez. Hawak niya ang isang sira-sirang sports bag at suot ang mga lumang sapatos na may butas. Ang kanyang kayumangging balat ay kitang-kita sa makinang na puting gym, isang lugar na napaka-eksklusibo na ang isang buwang membership ay mas mahal pa kaysa sa 3 buwan na minimum wage. Si Lindsay Williams, isang 2 beses na Women's World Boxing Champion, ay kinatatakutan hindi lang dahil sa kanyang mga suntok, kundi pati na rin sa kanyang mga matalim na salita. Sa edad na 26, binuo niya ang kanyang imahe sa pamamagitan ng mga palasakit na insulto at viral na mga post. Ang kanyang pinakahuling post ay nagsabing, "Kapag ipinanganak kang mas magaling, hindi mo na kailangang magkunwari na pantay tayo." Meron na itong 250,000 views. Pasensya na, bungad ni Jennifer habang tinitingnan ang address sa kanyang luma at may bitak na telepono. "Akala ko ito ang scholarship program." Tawang-tawa si Lindsay, umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong gym na parang sirena ng alarma. "Scholarship program, mahal. Hindi ito kawang-gawa. Nagte-train kami dito ng tunay na atleta, hindi ng social experiment." 6 na buwan pa lamang si Jennifer sa Amerika. Pinagsikapan ng kanyang pamilya sa Pilipinas ang bawat dolyar upang maipadala siya sa Amerika. Dasal na mabigyan siya ng totoong pagkakataon. Nagtatrabaho siya ng 16 na oras araw-araw bilang tagalinis ng opisina para lang makapagbayad ng isang inuupahang kwarto sa Bronx na hinahati niya sa 3 pang kasama. Ang scholarship sa gym ang kanyang tanging pag-asa na makapag-train sa isang seryosong lugar. "Mayroong program," sabi ng matatag na boses. Lumabas si Armando Rodriguez, ang veteranong trainer at may-ari ng gym, hawak ang isang folder. At opisyal na nakalista si Jennifer Hernandez. Natawa si Lindsay na may kasamang pag-aalangan. "Talaga, Armando? Ginagawa mo bang charity center ang gym ko? Hindi magugustuhan ito ng mga sponsor ko. Sila ang nagbabayad sa performance mo, hindi sa opinion mo kung sino ang dapat mag-train dito." Tugon ni Armando ng diretsyo. Pero hindi pa tapos si Lindsay. Lumapit siya kay Jennifer na may ngiting parang babala. "Gusto mo talagang mag-train dito? Tingnan natin kung bagay ka." Naging tensyonado ang gym. Alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. "Isang friendly spar lang," dagdag niya habang ini-stretch ang bawat salita ng may kasiyahan. "Ikaw at ako, 3 rounds. Kung makakaraos ka, pwede kang manatili. Kung hindi..." Ibinunot niya ang kamay na parang walang kwenta. Naramdaman ni Jennifer ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Alam niyang isang patibong ito para lang pahiyain siya at patigilin bago pa man siya makapagsimula. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi umatras. May tahimik na apoy sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Lindsay. "Tinatanggap ko," sabi ni Jennifer na matatag ang tinig. Naghintay si Lindsay ng pag-aalinlangan, ng takot. Wala siyang nakita. "Sigurado ka ba?" sabi niya. "Dahil kapag natapos na kita, pagsisisihan mo ang pangarap mong ito." "Sigurado ako," sabi muli ni Jennifer at ngumiti ng unang beses simula nang pumasok siya. Hindi alam ni Lindsay na sa mga kalye ng Maynila, hindi tinatawag si Jennifer Hernandez sa pangalan niya. Tinatawag siyang Lightning, at ang kidlat ay nagpapakita ng tunay na lakas kapag nagsimula na ang bagyo. Habang nagpaplano si Lindsay kung paano gagawing content ang pagkatalo ni Jennifer,
Para sa kanyang mga tagasunod, tumingin si Armando sa apoy sa mga mata ni Jennifer at naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Yung pakiramdam na laging nararamdaman kapag may napapansin siyang natatangi na nakatago sa ilalim ng itsura. Kung ang kwentong ito ng panghuhusga at pagtitiyaga ay tumatatak sa iyo, siguraduhing mag-subscribe dahil ang nangyari sa 3 rounds na iyon ay nagbago ng lahat. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin kung paano binago ng isang determinadong babae mula sa Bronx ang laro sa isang esport na pinamumunuan ng mga elite. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa laban. Sa loob ng 1 oras, nagsimulang dumating ang mga manlalaro, coach at maging mga sports reporter. Lindsay Williams laban sa isang hindi kilalang Filipina. Ito ang klase ng brutal na eksena na gustong-gusto ng social media. 3 rounds, 16 na onsa na gloves, walang pustahan, walang live stream. Spar lang, anunsyo ni Armando, na gustong mapanatiling simple ang laban. Tumawa si Lindsay. Relax Armando, mabilis lang ito, hindi siya makakarating sa 2nd round. Hawak na niya ang kanyang telepono, nagpo-post para sa kanyang 2 milyong taga-subaybay. Hindi kayo makapaniwala mga guys, may isang random na babae na naghamon sa akin. Panahon na para turuan siya ng realidad. Maraming komento ang dumagsa. Durugin mo siya, Reyna! Ilagay mo siya sa kanyang lugar, paalalahanan mo sila kung sino ang boss dito. Habang nilalasap ni Lindsay ang atensyon, tahimik na pumasok si Jennifer sa locker room. Matatag ang kanyang mga kamay, palaging ganon bago ang laban. Pero ang puso niya ay mabilis ang tibok, puno ng kontroladong galit at mga alaala na malalim niyang itinago. Sumunod si Armando sa loob. Jennifer, hindi mo kailangang gawin ito. Mahalaga ang scholarship, alam ko. Pero huwag mong ilagay sa panganib ang sarili mo para lang patunayan sa kanya. Hindi ako masasaktan, sagot ni Jennifer habang mahinahong inaayos ang hiniram na gloves. Siyempre, siya ang reigning champion, may experience, technique at knockout strength. Tumingin si Jennifer diretsyo sa mga mata niya. At may bagay ako na wala siya kailanman. Nilingon ni Armando ng bahagya ang kanyang kilay na parabang naramdaman niyang may higit pa sa babae na ito kaysa sa naisip ng lahat. Gutom. Iyon ang isang salitang bumulong si Jennifer sa maliit na locker room. At tumama ito ng mas malakas kaysa anumang suntok. Si Armando Rodriguez ay nag-training ng mga manlalaro sa loob ng mahigit 30 taon, ngunit bihira siyang makarinig ng salitang ganito na may ganitong tindi ng katotohanan. May apoy sa mga mata ni Jennifer, isang malalim at matatag na determinasyon na nakita lang niya sa mga pinakamapanganib na manlalaro. Tahimik siyang naupo sa tabi niya. Sabihin mo sa akin, tanong niya, bakit tinanggap mo ang hamon? Bakit hindi ka na lang umalis? Huminto si Jennifer at pumikit. Biglang bumalik ang mga alaala, ang magulong mga kalye ng Maynila, ang iyak ng kanyang ina na nagmamakaawa, natigilan na niya ang pakikipaglaban at ang matalim, ritmo ng mga suntok na tumatama sa mga underground na laban. Ang pangalang Lightning ay sumunod sa kanya sa pinakamayhirap na lugar, binalaang may takot at paghanga. Naranasan ko na ang kwentong ito, malumanay niyang sabi. Yung mga tao tulad ni Lindsay, akala nila mapipiga nila kami gamit ang mga insulto, sa mga aroganting ngiti at pakiramdam na sila ang nakakataas. Pero nakakalimutan nila ang isang bagay. Ano yon? Tanong ni Armando. Yung mga tao na lumalaban para mabuhay, hindi lumalaban para lang sa saya. Lumalaban sila dahil nakasalalay ang buhay nila dito. Isang ginaw ang dumaloy pababa sa likod ni Armando. Hindi lang ito pahayag, parang isang hula. Samantala si Lindsay ay patuloy pa rin sa palabas para sa kanyang telepono. Itinaas niya ang mga sira-sirang sapatos ni Jennifer para sa kamera at natawa. Tingnan niyo ito, pag-iyak niya.
Sigurado akong hindi pa siya nakapunta sa totoong ring. Malamang nanood lang siya ng mga video sa YouTube para matuto. Umalingaw-ngaw ang tawa sa gym pero hindi lahat ay natuwa. May ilang mga veteranong manlalaro na tahimik na nanonood, halatang nababahala. Si Ronnie Castillo, isang retiradong middleweight champion, ay lumingon sa kasama niya sa training at bulong. Nakita ko na yung kalmadong iyon noon. Yung mga tahimik, sila yung dapat bantayan. Ngunit si Lindsay, bulag sa kanyang sariling kayabangan, ay hindi napansin ang mga babala. Alam niyo ba ang problema sa mga tao mula sa mahihirap na bansa? Sabi niya habang patuloy pa rin sa kamera. Inuugnay nila ang desperasyon sa talento. Hindi ibig sabihin na mahirap ang buhay mo kaya kaya mong lumaban. Sa sandaling iyon, lumabas si Jennifer sa locker room. Naka-shorts siya at tank top na nagpapakita ng maigsi at malinaw na mga kalamnan. Ang kilos niya ay parang hindi apektado ng grabidad, mabilis, eksakto at nakatutok, parang panterang nakahanda ng umatake. Handa ka na bang matuto? Pang-aalipusta ni Lindsay. Palagi, kalmadong sagot ni Jennifer. Ngunit hindi alam ni Lindsay ito. Nagsimula ng lumaban si Jennifer Lightning Hernandez noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa Maynila, kakaunti ang pagpipilian. Lumaban, magutom o sumuko. Pinili niyang lumaban. Sa edad na 12, panalo na siya sa mga bare knuckle na laban-laban sa mga batang mas matanda sa kanya. Hindi ito laban para sa medalya, para ito sa buhay. At para sa sapat na pera para makabili ng pagkain ng pamilya. Sa edad na 16, naging alamat na siya, hindi dahil marahas, kundi dahil ang kanyang reflexes ay tila hindi tao. Nakikita niya ang mga suntok bago pa man ito tumama. Dahil dito, tinawag siyang Lightning, isang titulong tinanggap niya bilang tanda ng kanyang paglaban para mabuhay. Nang makuha niya ang visa para sa US, nangako siyang hindi na muling magbobox. Iniwan niya ang sakit, takot at panganib sa likod. Ngunit ang ilang pangako ay kailangang sirain kapag sinubukan ng iba na agawin ang iyong dangal. Habang inaayos ni Armando ang kanyang mga gloves, napansin niya ang kakaiba. Ang mga kalamnan ni Jennifer ay nakapaloob, parang nakapilipit na spring, at ang kanyang mga kamay hindi man lang nanginginig. Jennifer, maingat niyang tanong, talaga bang hindi ka pa nakipaglaban dati? Napangiti siya ng bahagya. Ang ngiting iyon ay may mga tinatagong kwento. Nakasalalay sa kung paano mo i-define ang laban. Habang patuloy na nagre-record si Lindsay ng mga Instagram story na kapag post na siya ng 17 noon, inaakala niyang makikita ng mundo ang isang matinding suntukan. May ibang bagay na nagaganap sa likod ng eksena. Hindi maalis ni Armando ang pakiramdam. Nakakita na siya ng daan-daang manlalaro, pero ang babaeng ito, hindi siya umangkop sa karaniwan. Ang timing, ang composure, ang instincts niya, hindi ito swerte ng baguhan. Ito ay karanasang nakatago sa panlabas. Jennifer, sabi niya muli, ipakita mo sa akin ang ilang basic lang para makita ko kung nasaan ka. Ang sumunod sa susunod na 5 minuto ay nagbago ng lahat. Sumayaw si Jennifer sa ring na parang hindi umiiral ang grabidad. Ang mga suntok niya ay tumama sa mabigat na bag ng may tumpak at matalim na lakas. Bawat galaw ay epektibo, maayos at nakamamatay. Hindi ito puro talento lang, ito ay isang buong buhay ng training na nakatago sa katahimikan. Natunganga si Armando. Diyos ko, bulong niya, sino itong babae? Biglang umandar ang pinto ng gym. Nagtigil si Jennifer nang makita kung sino ang pumasok. Isang matangkad na lalaki, matatag at may mga peklat sa mga knuckles at mga kwento sa mga mata. Siya si Winston Hernandez, ang tiyuhin niya. 50 taong gulang na, dumating siya mula Miami, agad nang marinig ang balita. Dahil sa isang pinsan na nagpadala ng impormasyon. Lightning, sabi niya, kalmado ngunit makapangyarihan ang tinig.
Ang bansag ay umalingaw-ngaw sa gym parang alarmang pangbabala. Nagtinginan ng ilang matatandang manlalaro, sinisikap alalahanin kung bakit pamilyar ang pangalang yon. Tiyuhin Winston, nanginig ang boses ni Jennifer, bakit ka nandito? Dumating ako para makita kung tuluyan ka ng nabaliw, sagot niya sa wikang Ingles na may timplang Filipino. Akala ko nagkasundo tayo na tapos na ang mga araw na yon. Mahina pero matatag ang boses ni Winston habang tinitingnan si Jennifer na ngayon ay iniiwasan ng kanyang tingin. Lumapit si Armando, nagtataka. Kilala kayo ng isa't isa? Tiningnan ni Winston ang mukha ng trainer, pinipili kung gaano karami ang sasabihin. Kilalang kilala ko ang batang ito mula pa noong siya ay 8 taong gulang. At sabihin ko sa iyo, wala pang ideya si Lindsay Williams sa laban na papasukin niya. Sa kabilang bahagi ng gym, abala si Lindsay sa pagkuha ng panibagong TikTok. Itinaas niya ang telepono at bumulong sa mga followers. Guys, tingnan niyo to, pati pamilya niya kasama para panoorin siyang mawasak. Ang sweet nila, marami silang malalapitan na sasaklawan niya mamaya. Nagkakabalitaan sa comment section, wawasakin ni Lindsay yan. Ilagay mo siya sa kanyang lugar, ipakita kung ano ang tunay na boxing. Matagal na pinanood ni Winston si Lindsay, saka siya umiling ng tahimik, halatang naiinis. Eksakto siyang klaseng mayabang na manlalaban na dati nang tinuturuan ni Lightning. Sabihin na lang natin na tinuturuan niya silang magpakumbaba noon sa Maynila. Tiyuhin please, bumulong si Jennifer. Huwag mo silang sabihan ng anuman, ayokong malaman nila. Ano ang ayaw mong malaman? Tanong ni Armando, lalong nag-usisa. Huminga si Winston. Armando, di ba, mukha kang mabait na tao. Kaya sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka magbago ng lahat. Itinuro niya si Jennifer na tahimik na nagsasanay sa isang sulok ng ring. Yan na babae, sa Maynila, kilala siya bilang pinakamahusay na street fighter sa lungsod. Hindi lang sa mga bata, kundi kahit sino. Street fighter? Inulit ni Armando. Sa edad na 12, natalo niya ang mga matatandang lalaki. Sa 15, iginagalang siya ng mga gang. Ang pangalang Lightning Hernandez ay hindi lang palayaw, ito ay babala. Tumigil siya para bigyang diin. Iniwan niya ang lahat nang makuha niya ang visa. Nangako siya sa sarili na hindi na muling aakyat sa ring. Tumingin si Armando kay Jennifer na parabang ibang tao ang nakikita niya ngayon. Bakit mo pa tinanggap ang laban na ito? Naging madilim ang mga mata ni Winston. Kasi may mga taong nagkakamali na ang pagpapakumbaba ay kahinaan. At hindi hinahayaan ni Lightning na gawing maliit siya ng kahit sino, lalo na't dahil sa pinanggalingan niya o kulay ng balat niya. Sa kabilang dako ng gym, nakikipag-usap na si Lindsay sa kanyang manager sa telepono. Joseph, ito ay ginto. Seryoso, ako isang world champion, laban sa isang amateur na walang pangalan. Kakainin ito ng mga sponsor. Sumagot si Joseph sa speaker, mag-ingat ka lang, huwag mo siyang masyadong saktan, ayaw natin ng kaso. Natawa si Lindsay, relax ka, hindi siya makakatama ng isang suntok bago matapos ang laban. Narinig ni Winston ang bawat salita, nagkumpas ang kanyang panga. Armando, pakinggan mo ang payo ko, sabi niya ng mahina. Pusta mo ang pera mo kay Lightning. Bakit? Tanong ni Armando. Kasi hindi kailanman lumaban si Lindsay para sa buhay niya. Hindi niya naranasan ang gutom. Hindi niya kailangang manalo para kumain. Hindi para magpakitang gilas si Lightning. Para siyang paalala sa mga tao tulad niya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Dumating si Jennifer, basa ng pawis ang mukha niya, ngunit matatag ang hininga kahit ang tindi ng kanyang training. Tiyuhin Winston, ano ang sinasabi mo kay Armando? Ang totoo, sagot niya, na hindi ka isang walang kalaban-laban na pinagtatawanan ng bansang ito. Lumilingon si Jennifer, napansin niya ang pagbabago sa paligid. May mga boksingero na ibang tingin na sa kanya, hindi na parang biro,
kundi parang banta. Tiyuhin, talagang ayokong ano? Putol ni Winston. Ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Bata, ilang buwan ka nang naglilinis ng toilet para lang habulin ang bagong buhay. Pero kapag may tumutukso sa'yo dahil sa kulay mo o pinanggalingan mo, walang bagong simula ang makakapawi sa apoy sa iyong dugo. Lumapit si Armando, naramdaman ang lakas na bumubuo. Jennifer, pwede ba kitang tanungin, bakit ka pumayag sa laban na ito? Tahimik si Jennifer, nakatitig kay Lindsay, na patuloy nang ngumingiti sa kanyang telepono, walang kamalay-malay. Nang magsalita si Jennifer, malamig at maingat ang boses. Kasi iniisip ng mga tulad niya na kaya nilang gawing maliit tayo. Parang hindi tayo kabilang. Parang wala tayong halaga kundi isang biro lang na ginagamit nila para sa mga clicks at likes. Tiningnan niya ako at inisip na madali akong target. Walang kwenta. Huminto siya saglit, matalim ang mga mata. Hindi niya alam na sa lugar kung saan ako nanggaling, ang respeto ay hindi basta ibinibigay. Pinagpupurihan mo ito. At kung may susubukang agawin ang dignidad mo, ngumiti siya ng bahagya, delikado. Minsan, kailangang ipaalala ni Lightning kung bakit kinatatakutan ang bagyo. Sa sandaling iyon, may namutawi sa buong gym. Hindi ito basta spar lang, hindi ito warm-up or viral content lang. Isang mas malalim na laban ng dalawang mundo. Isa ay nakabase sa pribilehiyo, ang isa ay nakabase sa pakikipaglaban para mabuhay. Tumunog ang kampana. Kasabay nito napasigla ang buong gym sa isang tahimik at elektrisadong katahimikan habang pumapasok ang dalawang manlalaro sa ring. Nagtagpo sila sa gitna. Si Lindsay ang unang umatake, mabilis na jabs patungo sa ulo at katawan ni Jennifer. Ngunit lahat ng suntok ay hindi tumama. Wala si Jennifer doon. Kumikilos siya na parang usok. Palaging lampas sa abot, madali niyang nilalampasan ang bawat atake. Ano ba to? Bulong ni Lindsay, nalilito habang paulit-ulit na lumipad ang kanyang mga kamao sa hangin. Kumikilos si Jennifer na parang ulap, hindi mahahawakan, laging nauuna sa laro. Ang kanyang footwork ay napakakinis at likas na parang lumulutang siya sa canvas. Nababasa ang mga galaw ni Lindsay bago pa man ito gawin. "Tahimik ka na, grabe!" Sigaw ni Lindsay, lalo pang naiinis sa bawat palya. Pinalakas niya ang mga suntok, sinusubukang itrap si Jennifer at dito na nangyari. Naglampasan si Lindsay sa isang malabong cross at sa maliit na pagkakataon na iyon, umatake si Jennifer. Ang kanyang kaliwang kamay ay mabilis na pumalo at tumama sa pisngi ni Lindsay na may matinis at umalingaw-ngaw na tunog. Natumba si Lindsay palayo, nakabuka ang mga mata sa pagkabigla. Hinawakan niya ang mukha niya na para bang hindi makapaniwala. "Tinanang ako niya talaga." Bulong niya, ngunit si Jennifer ay kumilos na muli, inaayos ang ritmo. Hindi na ito laban, ito ay sining. Hindi lang basta boxing ang ginagawa ni Jennifer, sumasayaw siya, nag-o-orchestrate. Kinokontrol ang tempo ng may tumpak na katumpakan. Bawat suntok ay may layunin. Bawat galaw ay matalim, eksakto, epektibo. Nagwawala si Lindsay, sinusubukang gamitin ang kanyang abot, laki kahit ano. Pero para itong pagsubok, hulihin ang kidlat gamit ang mga kamay na walang gamit. Sa bawat suntok na kanyang itinapon, 3 suntok ang bumalik kay Jennifer. Sa bawat hakbang pasulong, nakakalusot na siya, sumasagot ng mabilis at malakas. "Sino itong babae?" Sigaw ng isang tao sa madla. Ngumiti si Winston. "Siya yon, si Lightning Hernandez," mahina niyang sabi. Nangyari ang malaking pagbabago sa ikalawang round. Pagod na si Lindsay, hirap huminga, puno ng pasa ang mukha. Unang-una na niyang naunawaan, hindi ito basta matapang na kalaban. Mali ang kanyang pagtataya. Patuloy na pinapalaganap ang kanyang social media clips, pero nagbago na ang comment section. Dinodomina ng amateur na ito ang kampiyon. Parehong tao ba ito?
Nahihiya na siya habang nanonood tayo. Sumisigaw si David, ang manager niya, mula sa gilid, ngunit napapawi ng ingay ng mga tao na ngayoy sumusuporta sa underdog na binabago ang kwento sa kanilang harapan. Doon, lumapit si Jennifer at bumulong ng malakas para marinig ni Lindsay. Hindi lang palayaw ang lightning, sabi niya ng kalmado, ito ay babala. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, nagpalabas siya ng serye ng suntok. Jab, cross, hook, uppercut. 4 na suntok sa loob ng 2 segundo. Lahat tumama, lahat mapaminsala. Natumba si Lindsay na parang gumuho na gusali, bumagsak ng malakas sa sahig. Nagkaroon ng kaguluhan sa gym, sigawan, hiyawan at mga telepono ang nagliwanag. Ang underdog ay gumawa ng di inaasahang pangyayari. Sinubukan ni Lindsay na bumangon, pero nabigo ang katawan niya. Nanghina ang mga braso at binti niya at nawasak ang kanyang pride. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, na-knockout siya ng babae na kanyang pinagtawanan ng social project. 10, sigaw ni Armando, itinaas ang mga kamay. Knockout! Hindi nagdiwang si Jennifer. Kalmadong nilapitan si Lindsay na sinusuri ng mga mediko. Gusto mong turuan ako ng isang bagay, malumanay na sabi ni Jennifer. Sana natutunan mo ito. Ang respeto ay hindi tungkol sa lahi, bansa o pera. Tungkol ito sa pagkatao. Tumingin si Lindsay pataas, may luha sa mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi sa bago, pagpapakumbaba. Agad kinuha ni David ang telepono niya. Viral ang kanyang mga story, pero hindi sa inaasahan. Libu-libong komentong nang aasar sa kanya. Ganyan ang nangyayari kapag nagtatagpo ang kayabangan at realidad. Ang tinatawag na amateur ay gumawa ng kasaysayan. Respeto sa bagyo, respeto kay lightning, ipinakita ni David ang telepono kay Lindsay. Lindsay, sabi niya na nagulat, nawala ka ng 100,000 followers sa isang oras lang. Nagsisimula ng mag-cancel ang sponsors. Tapos na. Kinuha ni Lindsay ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Ang huling video na kanyang ipinost na nang aalipusta kay Jennifer ay naging simbolo ng kanyang pagbagsak. Mabagsik ang mga komento. Siya ang unang tumawa pero si Lightning ang huling tumawa. Pinagsabihan ng Filipino excellence ang American arrogance. Samantala, sa kabilang dako ng gym, nakatayo si Jennifer na napapaligiran ng papuri at paghanga. Lumapit si Armando na parang hindi makapaniwala. Lightning, pwede ba kitang tanungin? Siyempre, bakit hindi mo sinabi sa kanila kung sino ka mula sa simula? Tumingin si Jennifer kay Lindsay na tinutulungan ng bumangon, wasak ang kanyang reputasyon. Dahil minsan kailangang hukayin ng tao ang sariling libingan, kalmado niyang sagot, bago nila maintindihan kung gaano ito kalalim. Yumakap si Winston ng buong pagmamalaki. Ikaw pa rin ang Lightning, sabi niya. Umiling si Jennifer, hindi tito, si Lightning ang kailangan kong maging para mabuhay. Ngayon, ipinakita ko kung sino talaga ako. Isang taong hindi nagpapabaya sa kawalang galang. Ngunit lumalaban hindi para saktan, kundi para tumayo ng matatag na may dangal. Habang kumalat ang mga video ng knockout sa internet ng mabilis, isang tanong ang bumabalot sa bawat komento, bawat headline. Kaya bang baguhin ng isang laban, hindi lang ang dalawang buhay, kundi pati kung paano natin tinitingnan ang lahi, pribilehiyo at ang tunay na kahulugan ng lakas. 3 buwan pagkatapos kitang-kita ang kaibahan. Si Lindsay Williams na dating walang talong kampyon, ngayon ay naninirahan sa isang maliit na apartment. Ang kanyang mansion sa Miami ay nawala na. Unti-unting iniwan siya ng mga sponsors. Umabot sa 50 milyong views ang viral knockout sa loob ng 1 linggo. Ang clip ng kanyang pagkakabagsak sa babaeng kanyang nilait ay naging pinakasikat na meme ng taon. Ang pangalan niya, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangalan, ay nauugnay na ngayon sa kayabangan at pagkatalo. Tumanggi ang Nike
Adidas, Gatorade, mga brand na dating nagbayad ng milyon para sa kanya na sagutin ang kanyang mga tawag. At sa huling pag-uusap nila, sinabi ni David na dati niyang manager ng malinaw, "Lindsay, hindi mo talaga naiintindihan. Hindi lang laban ang natalo niya, ito ang ipinakita niya tungkol sa kanyang sarili." Iyan ang sinabing ng mga sponsor nang putulin nila ang ugnayan kay Lindsay Williams. Walang brand ang gustong maiugnay sa kayabangan at panghuhusga. Samantala, sa West Coast, ibang-iba ang sitwasyon ni Jennifer Hernandez. Kakapasok lang niya sa kanyang unang profesional na kontrata sa Golden Gloves Promotions, $2 milyong para sa unang 3 laban. Kasama ang performance bonuses at renewal clauses, maaaring umabot ang deal hanggang $50 milyong. Hindi na lamang isang manlalaban, si Lightning Hernandez. Naging simbolo na siya ng katatagan, pagpapahalaga sa sarili, at walang patid na determinasyon. Mga brand na pinahahalagahan ang pagiging totoo at mga totoong kwento ay naghihintay na makatrabaho siya. Naglunsad ang Under Armour ng isang buong kampanya para sa kanya. Earned, not given. Sa Manhattan naman, nakaupo si Armando Rodriguez sa kanyang mesa nang tumunog ang kanyang telepono. "Hello Armando, ito ang ESPN. Gusto naming gumawa ng dokumentaryo tungkol sa pagkakatuklas mo kay Lightning Hernandez." "Hindi ko siya nadiskubre," tapat na sagot ni Armando. Alam na niya kung sino siya. Kailangan lang niya ng taong magrespeto sa kanya bago makita ng mundo ang kaya niyang gawin. Nagbago rin ang gym. Ang dating maliit na scholarship program ay tumanggap na ng donasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dumadating ang 2 ng mga bata mula sa mga pamilyang kapuspalad bawat linggo na inspirado sa kwento ni Jennifer. Lumago na ang waiting list sa mahigit 500 pangalan. Regular na bumibisita si Winston Hernandez sa kanyang pamangkin, palaging may ngiti ng pagmamalaki. "Naalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa gutom?" tanong niya isang araw. "Pinakita mo na hindi ito tungkol sa pinanggalingan, kundi sa apoy na dala mo sa loob." Samantala, sinubukan ni Lindsay na muling bumangon. Naglunsad siya ng YouTube channel, nagpost ng mga video ng paghingi ng tawad, pero walang awa ang mga komento. Sinubukan niyang bumalik sa boxing, pero walang malaking promoter ang sumuporta. Mabilis na nauubos ang kanyang ipon nang walang sponsor. Sa huling pagsubok, lumabas siya sa isang mababang tier na podcast at sa wakas sinabi ang mga salitang dapat sana'y nasabi niya noon pa. "Mali ako, lubos na mali. Hindi lang isang mahusay na manlalaban si Jennifer Hernandez, dapat ko siyang nirerespeto mula sa simula. Nabulagan ako ng aking panghuhusga." Pero matagal ang internet ang alaala. Viral din ang clip na iyon, hindi bilang pag-ahon, kundi bilang isa pang meme. Isa pang paalala ng pagbagsak. Nang marinig ito ni Jennifer, ang sagot niya ay galing lamang sa isang tunay na kampiyon. "Wala akong galit sa kanya," sinabi niya sa Sports Illustrated. "Kinakain ng galit ang taong may dala nito. Mas gusto kong gamitin ang enerhiyang iyon para gumawa ng mas mabuti para sa mga tulad ko." Ang kanyang non-profit, Lightning Dreams, ay nakapagbigay na ng scholarships at mga programa para sa higit sa 300 batang babae mula sa mga komunidad na kulang sa oportunidad. Ang unang gym ay binuksan sa Maynila, sa mismong lugar kung saan unang natuklasan ni Jennifer na ang kanyang mga kamao ay pwedeng gamitin para sa higit pa sa pagliligtas sa sarili. Sa ribbon-cutting ceremony na ipina-live stream sa buong mundo, nakatayo si Jennifer na may hawak na mikropono, ang mga kamay na minsang na-knockout ang isang world champion. "Hindi ito kwento ng paghihiganti," sabi niya. "Ito ay tungkol sa dangal. Patunay na ang respeto ay hindi nagmumula sa kasikatan o pera. Nagmumula ito sa pagkatao. Pumalakpak ang madla, pero hindi pa siya tapos. Binigyan ako ni Lindsay Williams ng pinakamalaking regalo na pwede niyang ibigay
mali niya akong tinaya. At kapag may mali sa pagtaya sa iyo, may dalawang pagpipilian ka. Hayaan mong durugin ka nito o gamitin itong gasolina para maging hindi mapipigilan. Sa unang hanay, pinunasan ni Armando Rodriguez ang luha sa kanyang mata. Sa lahat ng taon niyang pagtraining ng mga kampeyon, hindi pa siya nakakita ng taong nakapagpaliko ng sakit sa isang layunin ng may ganitong biyaya. Ilang buwan pagkatapos nakatayo si Jennifer Hernandez sa gitna ng isang puno ng Tao Arena, ang kalaban niya ay nakahiga na sa banig. Isa na namang knockout sa ikalawang round. Kakamit lang niya ang Unified World Champion. Sa kanyang victory speech, hindi niya unang binigyan ng pasasalamat ang coach o sponsor. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng nagtangkang sirain ako, maliitin ako at ilagay sa hangganan ang aking kakayahan. Tinuruan ninyo ako ng isang mahalagang bagay. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pinanggalingan mo o kulay ng balat mo. Nagmumula ito sa pagtanggi na hayaang sabihin ng iba kung ano ang halaga mo. Nanonood si Lindsay mula sa isang maliit na apartment, nag-iisa, habang itinaas ng referee ang kamay ni Jennifer. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang talento ay maaaring regalo, pero ang kadakilaan ay nakakamit sa pamamagitan ng sakit, tatag, at pagtanggi na manahimik. Hindi lang basta nanalo ng laban si Jennifer Hernandez noong araw na iyon sa Manhattan. Binago niya ang mga patakaran. Ipinakita niya sa mundo na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa dominasyon, ito ay tungkol sa pag-angat sa mga taong nagtangkang ibagsak ka. At ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang maging lahat ng sinabi nilang hindi mo kailanman mararating. Habang nakatayo si Lightning Hernandez sa liwanag ng kanyang pandaigdigang tagumpay, naging ilaw siya para sa sino mang minsang pinabayaan, bin-ignored o pinaglait. Pinatunayan ng kanyang kwento ang isang bagay, huwag kailanman hayaang ang iba ang magtakda ng iyong halaga. Patunayan silang mali ng may kinang. At kung ang kwentong ito ng tapang at pagbabago ay nakaantig sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe dahil minsan ang pagiging maliitin ang pinakamalaking kalamangan sa lahat.